So, magandang araw po para sa ating lahat. Ako po ngayon naggagawa ng waraganib na napag-utusan po ako ni Amo ngayon na gumawa ng waraganib na version ni Madam 2.0. Pali pong waraganib na gagawin natin ay gawa sa bordones, basal, tomato at laham. So, ngayon na kayo nakarinig ganun, no? Yung rose po na gagamitin ko ay rose ng burger rose. Kasi po, siya po ay may karamdaman. So, yung kung ano lang po yung available at pwedeng pakain sa kanya, yun lang po yung ginagawa ko. So, kung ano po yung utos ni Madam, yun lang po ang aking sinusunod. Tayo ay kadama lamang kaya dapat susunod lang tayo sa ating amo. So, ginagawa ko ng ating basal. Hinihiwa ko na po ng maliliit kasi marami po yan mga dalawang malalaking basal. Kailangan natin hiwain para po mas malasa ang ating gagawin na waraganib. So, sunod natin ang kamatis. Ang kamatis na ginawa ko yung mga 5 o 6 na kamatis para po sa ating waraganib kasi maliliit po yung mga kamatis. At iyan naman po ang bordones. Bordones in Arabic, in English is, ano ba yan sa English? Kinchay. Basta kinchay. Ay, parsley pala. Sorry naman. At ayan na, binuksan ko ng ating waraganib leaves na binili ni Amo. Ayan, tinatanggal ko sa bote kasi nga mahirap yung tanggal talaga. Ayan ay napaka-sensitive na dahon. Madali siya mabulos kaya dapat maingat ang paggawa at paghugas. At yun ang ating basal, onion, tomato, at ang ating nena na dinulog sa maliliit, bechin asin, onion powder, at parsley in English, bordones in Arabic, laham de judge, at ang burger rose, at ang ating waraganib leaves. Ayan po ang ating mga gamitin para po sa ating waraganib version ni Madam 2.0. So, start na tayo. Magigisa na tayo ng ating sibuyas. Ayan. Igisa natin siya maigi. Kailangan nyo lang ng half cook para po mas malasa ang ating gagawin na waraganib. So, ihalo-halo natin siya at isunod natin si kamatis. Ang kamatis na yan ay napakasarap kasi mapula kaya malasa sa ating lutuin na waraganib. So, ayan. Kamatis. Isunod naman natin ngayon ang laham de judge. Ay, laham de judge ay frozen. Laham de judge, ayan yung giniling na manok. So, ayan. Frozen siya, kaya lang kasi, patigas siya. So, kailangan natin tiyagain. So, ayan na, tunaw na siyang bilis. Tingnan natin bechin asin at ang ating onion powder. So, ihalo natin maigi. Tsaga-tsaga lang din, natunaw din siya, diba? So, ilagay natin ang ating Maggi. 1½ Maggi. Para pandagdag sa ating panlasa. Nakalimutan ko isama kagaya sa video. Para sa ating mga ricado. Sorry naman, tao lang. So, ayan. Hindi ko siya nilagyan ng tomato salsa kasi marami naman yung kamatis niya. At ilagyan natin ang ating burger rose. Hinugasan ko na po yun ng 5 beses. So, pinatuyla ko siya sa ating strainer na steel. So, ayan, haluin lang ng haluin. Pakarami, Tapos, ilagay natin sa ibabaw ang ating bordones in Arabic, farsting English, kinchay in Tagalog. Wow, ang bongga ka, marunong na ako siya. At ayan, hinalo-halo ko na siya. Ilagay ko na ngayon ang ating lemon juice at ang ating nena. Talagang kailangan po talaga may lemon siya. Nakalimutan ko na po isama kagad sa video. Sorry naman. At ang ating nena pandagdag sa ating panlasa. Hindi po magiging waraganib ang lasa ng isang waraganib pag wala po siyang nena, lemon at Dems. Roman. Dips. Bisaya ang manday. Sorry naman. At ayan, hinahalo ko siya na maigi. Ayan. So, good na raw. At ayan, tapos na. So, ibabalot natin siya. Napakadali naman ibalutin yan. Ikitna mo lang naman yung mga rekado, yung bigas, na may laham, na ginisa natin kanina. Tapos ngayon, 2 gilid, ayan. Hitupi mo lang, hanggang sa mapaloob siya. Ayan, napakadali lang, di ba? Kering nyo yan. Keri ko nga eh. Pati kering nyo din. Ayan mo pala, version ni Amo ha. Hindi natin version ni Amo 2.0. At ayan, sinasalansan ko na po siya kasi tapos na yung balutin. Nakagawa ako siguro niya ng mga 30 pieces or 40 pieces na waraganib. Kasi yun lang inabot ng ating leaves. Waraganib leaves. So, sinasalansan ko na siya. O nga pala, nilagyan ko pala siya ng patatas sa ilalim. Ayan. Nagyaw ako ng patatas. Kasi yan po talaga yung regular na ginagawa pag nagagawa ng waraganib. May patatas sa ilalim. So, ayan. Ayan, sinalansan ko na siya. At nilagyan ko po yan sa ibabaw ng olive oil. At tapos 2 tasang tubig na mainit. So, nagyan natin siya ng plato sa ibabaw para maluto po siya. Takpan natin para tuloy na maluto ng 2 hours sa mahinang apoy. So, yun na lahat. Bye!